May isang bagay na kayang sumira sa kapayapaan ng tao, kahit gaano pa kalakas ang kaniyang pananampalataya. Madalas tahimik lamang ang sakit na dinadala ng puso. Habang patuloy na nguminingiti sa harap ng ibang tao, maraming nananalangin gabi-gabi, ngunit pakiramdam nila ay tila may malaking kawalan na hindi maipaliwanag ng kanilang isipan. Bawat sandali na lumalayo ang damdamin sa Panginoon ay unti-unting nawawala ang tunay na ligaya na hindi kayang ibigay ng mundo. Pinakamasakit sa lahat, maraming kaluluwa ang naghahanap ng saya sa maling lugar habang hinihintay lamang sila ng Diyos na bumalik sa Kaniya. Bawat paggising sa umaga ay biyayang hindi kayang bilhin ng kahit gaano karaming salapi sa mundo. Kadalasan, sobrang abala ng karamihan sa paghahanap ng tagumpay, kaya nakakalimutan na nilang alagaan ang kanilang espiritual na buhay. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang pakiramdam dahil napupuno ng pag-aalala ang isip at damdamin. Kapag nawawala ang kapayapaan sa kalooban, kahit gaano pa karami ang material na bagay, ay hindi pa rin sapat upang makaramdam ng tunay na kasiyahan. Dakilang pagmamahal ng Panginoon lamang ang kayang magbigay ng liwanag sa pusong pagod na sa laban ng buhay. John 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Napakalalim ng mensaheng dala ng talatang iyon dahil malinaw na ipinapakita roon kung gaano kamahal ng Diyos ang bawat tao. Kahit maraming pagkakamali ang sangkatauhan, patuloy pa ring umaagos ang habag ng Panginoon para sa lahat ng lumalapit sa Kaniya. Walang sino mang tunay na nag-iisa habang nananatiling buhay ang pananampalataya at pagtitiwala sa banal na pangako ng Diyos. Kapag puro lungkot at problema ang laman ng isip, madaling makalimutan na may Diyos na handang makinig sa bawat panalangin. Bawat luha na lihim na pumapatak tuwing gabi ay nakikita ng Panginoon kahit walang ibang nakakaalam ng dinadala mong bigat. Hindi aksidente ang bawat pagsubok na dumarating dahil kadalasan ginagamit ng langit ang masasakit na karanasan upang palakasin ang pananampalataya ng tao. Habang patuloy na humihingi ng gabay at tawa ang puso, unti-unting bumabalik ang pag-asa na matagal nang nawala dahil sa matinding pagod ng buhay. Napakasarap sa pakiramdam na malaman na may Diyos na hindi kailanman nang iiwan kahit ilang beses pang madapa ang isang tao. Darating ang sandali na mauunawaan ng bawat nilalang na hindi sapat ang pera, karangalan o kasikatan upang makamit ang totoong ligaya. Tunay na kapayapaan ay nagsisimula kapag natututong ilapit ng tao ang kaniyang buhay sa Panginoon araw-araw. Bawat dasal na nagmumula sa pusong tapat ay parang ilaw na nagbibigay lakas sa kaluluwang halos mawala na ng pag-asa. Unang paraan, ilapit ang buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng taos-pusong pananalangin. Mabigat dalhin ang araw-araw na suliranin. Kapag sariling lakas lamang ang pinanghahawakan ng isang tao, maraming pagkakataon na tahimik lang nakatingin ang isang nilalang sa kisame, habang unti-unting dinadala ng lungkot ang kaniyang damdamin sa matinding pagod. Banal na presensya ng Diyos ang nagiging kanlungan ng mga pusong halos mawalan na ng sigla dahil sa sunod-sunod na problema. Taos-pusong pananalangin ang nagbibigay ng kakaibang kapanatagan na hindi kayang ibigay ng anumang bagay sa mundong ibabaw. Napakalaking ginhawa sa kalooban ang maramdaman na may Panginoong handang makinig sa bawat hinaing ng tao anumang oras. Tuwing tahimik ang gabi at wala ng ibang makausap, maraming kaluluwa ang lihim na lumuluha habang kinikimkim ang kanilang dinaramdam. Panginoon lamang ang tunay na nakakaalam ng sugat na pilit itinatago sa likod ng mga peking ngiti at masasayang kilos. Habag ng Diyos ang nagiging ilaw ng mga taong naliligaw dahil sa matinding takot at walang katapusang pag-aalala. Bawat salitang lumalabas mula sa pusong taimtim na nananalangin ay umaakyat sa langit na may kasamang pag-asa at pananampalataya. Napakasarap maramdaman na hindi kailanman nagsasawa ang Diyos na pakinggan ang bawat hinaing ng kaniyang mga anak. Matthew 7 verse 7. Ask and it will be given to you, seek, and you will find, knock and the door will be open to you. Napakalinaw ng mensaheng dala ng banal na talata dahil ipinapakita roon na hindi kailanman isinasara ng Diyos ang kaniyang pintuan para sa mga lumalapit sa Kaniya. Bawat panalangin na nagmumula sa pusong tapat ay may kahalagahan sa harapan ng Panginoon, kahit gaano man kaliit o kabigat ang hinihiling.
Habang patuloy na nagtitiwala ang isang tao sa awa ng Diyos, mas lalong lumalalim ang kaniyang pananampalataya at pag-asa. Dakilang biyaya ang magkaroon ng lakas ng loob na ilapit sa langit ang lahat ng takot at suliraning bumabagabag sa damdamin. Minsan, simpleng pagbulong lamang ng pangalan ng Diyos ang sapat upang gumaan ang pakiramdam ng isang pusong sugatan. Walang ingrandeng pananalita ang kinakailangan upang marinig ng Panginoon ang totoong laman ng damdamin ng tao. Sapat nang maging bukas ang puso habang taimtim na inilalapit sa Diyos ang bawat sakit na matagal nang kinikimkim. Unti-unting nawawala ang bigat ng loob kapag nasasanay ang kaluluwa na umaasa sa gabay at pagmamahal ng Panginoon araw-araw. Napakagandang pakiramdam ang mabuhay na may kapayapaan dahil alam mong hindi ka nag-iisa sa bawat laban ng buhay. Habang tumitibay ang relasyon ng tao sa Diyos, mas nagiging matatag rin ang kaniyang pagharap sa mga pagsubok ng mundo. Ikalawang paraan, matutong magpasalamat kahit sa maliliit na biyaya. Napakadaling mapansin ang mga bagay na wala sa ating buhay, ngunit kadalasan, nakakalimutan ng marami ang mga pagpapalang araw-araw na ipinagkakaloob ng Panginoon. Bawat paghinga sa umaga ay patunay na hindi pa humihinto ang awa ng Diyos sa sangkatauhan. Karaniwang nasasapawan ng pagod at paghahangad sa material na bagay, ang kakayahan ng pusong makontento sa simpleng biyayang natatanggap araw-araw. Mapagpasalamat na damdamin ang unting nagdadala ng tunay na kasiyahan dahil natututo ang kaluluwa na pahalagahan ang maliliit na bagay. Napakasarap mabuhay kapag marunong makita ng tao ang kabutihan ng Diyos kahit sa ordinaryong sandali lamang. Simpleng pagkain sa hapag ay isa ng malaking biyaya para sa pamilyang patuloy na lumalaban sa hirap ng buhay. Mainit na yakap mula sa mahal sa buhay ay malaking paalala na may mga taong handang sumuporta sa panahon ng panghihina. Tahimik na gabi na walang gulo ay regalo ng langit na hindi agad napapansin ng karamihan. Munting tagumpay matapos ang matinding pagod ay biyayang dapat ipinagpapasalamat dahil hindi lahat nabibigyan ng ganoong pagkakataon. Napakabuti ng Panginoon dahil kahit maraming pagkukulang ang tao, ay patuloy pa rin siyang nagbibigay ng panibagong pag-asa araw-araw. 1 Thessalonians 5 verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Napakalalim ng kahulugan ng banal na talatang iyon dahil ipinapakita roon na hindi lamang sa masasayang panahon dapat marunong magpasalamat ang isang tao. Maging sa gitna ng mabibigat na pagsubok, ay may dahilan pa rin upang kilalanin ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Habang natututo ang pusong magpasalamat, mas lalong nawawala ang inggit at matinding pagdaramdam sa buhay. Dakilang pagbabago ang nangyayari sa kalooban ng isang nilalang kapag natutunan niyang pahalagahan ang bawat biyayang nagmumula sa langit. Maraming tao ang nawawalan ng kapayapaan dahil nakatingin sila sa tagumpay ng ibang tao kaysa sa sariling pagpapalang tinatanggap. Patuloy na paghahambing sa buhay ng kapwa ang madalas na dahilan kung bakit nawawala ang kasiyahan ng puso. Mas nagiging magaan ang pakiramdam kapag natututong kilalanin ng isang tao ang sariling biyaya sa halip na mainggit sa tinatamasa ng iba. Bawat munting pabor na dumarating ay dapat pinahahalagahan dahil lahat ng mabuting bagay ay nagmumula sa Panginoon. Napakalaking tulong sa espiritual na buhay ang pusong marunong magbigay ng pasasalamat sa bawat araw na ipinagkakaloob ng Diyos. Habang lumalalim ang ugali ng pagpapasalamat, mas nagiging payapa ang pananaw ng tao sa kaniyang paglalakbay sa mundo. Matinding problema man ang dumating, ay mas madaling manatiling matatag dahil marunong pa ring kumilala sa kabutihan ng Panginoon. Bawat biyayang tinatanggap ay nagsisilbing paalala na hindi pinapabayaan ng Diyos ang kaniyang mga anak. Ikatlong paraan, iwasan ang labis na pag-aalala at matutong magtiwala sa plano ng Diyos. Maraming gabi ang nasisira dahil sa walang tigil na pag-iisip tungkol sa mga problemang hindi pa naman nangyayari. Sobrang pag-aalala ang unti-unting kumakain sa katahimikan ng damdamin hanggang mawalan ng lakas ang isang tao na magpatuloy. Madalas sinusubukan ng takot na kontrolin ang isip kaya nawawala ang kakayahang makita ang kabutihan ng Panginoon sa gitna ng pagsubok. Mapayapang kalooban ang natatamo ng isang nilalang kapag natututunan niyang ipaubaya sa Diyos
Ang mga bagay na hindi niya kayang kontrolin, napakagaan sa pakiramdam na mabuhay nang may buong pagtitiwala sa gabay at layunin ng Panginoon. Hindi madaling harapin ang kinabukasan, lalo na kapag sunod-sunod ang kabiguan at pagkadismaya sa buhay. Pangamba tungkol sa pamilya, kabuhayan at personal na suliranin ang madalas na nagpapabigat sa puso ng maraming tao. Habang patuloy na pinanghahawakan ng kaluluwa ang pananampalataya, mas nagiging malinaw na walang pagsubok na pinapahintulutan ng Diyos ng walang dahilan. Banal na pag-ibig ng Panginoon ang nagbibigay ng lakas upang manatiling matatag kahit puno ng unos ang dinaraanan. Napakasarap maramdaman na may makapangyarihang Diyos na gumagabay sa bawat hakbang ng ating buhay. Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Napakalinaw ng mensahe ng banal na kasulatan dahil ipinapakita roon na may magandang layunin ang Diyos para sa bawat isa. Kahit maraming pagkakataon na hindi agad nauunawaan ng tao ang nangyayari sa kaniyang paligid, ay patuloy pa rin kumikilos ang Panginoon para sa kaniyang kabutihan. Habang lumalalim ang pananalig sa mga pangako ng Diyos, unti-unting nawawala ang matinding takot sa hinaharap. Dakilang pag-asa ang ibinibigay ng talatang iyon sa mga pusong halos sumuko na dahil sa bigat ng kanilang pinagdaraanan. Tuwing nararamdaman ng isang tao na tila wala ng direksyon ang kaniyang buhay, mahalagang alalahanin na hindi natutulog ang Diyos. Tahimik mang kumikilos ang langit, may tamang panahon para sa bawat panalangin at pangarap na inilalapit sa Panginoon. Matinding unusman ang humarang sa paglalakbay ng tao, ay may kapangyarihan ng Diyos na dalhin siya sa mas maayos na bukas. Unti-unting bumabalik ang sigla ng damdamin kapag natututong maghintay ng may pagtitiwala at pananampalataya. Napakahalagang ipaubaya sa Panginoon ang mga bagay na hindi kayang resolbahin ng sariling kakayahan lamang. Habang lumalayo ang puso sa labis na pag-aalala, mas nagiging payapa ang pananaw sa buhay kahit maraming hamon ang kinakaharap. Mabubuting plano ng Diyos ang nagsisilbing ilaw sa mga taong naliligaw dahil sa takot at matinding pagdududa. Bawat araw na lumilipas ay pagkakataon upang mas makilala ang kapangyarihan at katapatan ng Panginoon sa buhay ng tao. Ikaapat na paraan, piliing magpatawad upang gumaan ang kalooban. Napakaraming tao ang patuloy na nasasaktan dahil mahigpit nilang kinakapitan ang galit na matagal nang bumabagabag sa kanilang damdamin. Mabigat dalhin ang sama ng loob dahil unti-unting nauubos ang kapayapaan ng pusong hindi marunong magpalaya ng sakit mula sa nakaraan. Mapait na alaala ang madalas na nagiging dahilan kung bakit nawawala ng sigla at kaligayahan ng isang nilalang. Habang patuloy na iniingatan ng puot sa kalooban, lalong lumalalim ang sugat na hindi nakikita ng ibang tao. Napakalaking kalayaan ang nararanasan ng pusong marunong magpatawad. Kahit hindi naging madali ang lahat ng pinagdaanan, hindi nangangahulugan na mahina ang isang tao kapag pinili niyang alisin ang galit sa kaniyang puso. Dakilang tapang ang kinakailangan upang palayain ang sarili mula sa bigat ng masasakit na karanasang matagal nang dinadala. Maraming pagkakataon na mas nasasaktan ang taong nagtatanim ng hinanakit kaysa sa mismong nagkamali laban sa kaniya. Habag at awa ang nais itanim ng Panginoon sa damdamin ng bawat nilalang upang hindi tuluyang lamunin ng kapaitan ang kanilang pagkatao. Napakasarap mamuhay ng walang kinikimkim na matinding sama ng loob laban sa kapwa. Ephesians 4 verse 32, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you." Napakalalim ng mensahe ng banal na talatang iyon dahil malinaw na ipinapakita roon kung gaano kahalaga ang pagpapatawad sa mata ng Diyos. Bawat tao ay nagkakamali, kaya walang sino man ang may karapatang manatiling puno ng galit habang umaasa rin sa awa ng Panginoon. Habang natututong magpatawad ang puso, mas lalong lumalawak ang kakayahang magmahal at umunawa sa kapwa. Dakilang pagbabago ang nangyayari sa damdamin ng isang nilalang kapag pinipili niyang pairalin ang habag kaysa puot. Tuwing pinipili ng tao na alisin ang galit sa kaniyang kalooban, unti-unting bumabalik ang katahimikan ng isip at damdamin. Mas nagiging magaan ang pakiramdam dahil hindi na nakakadena ang puso sa sakit na matagal nang nagpapahirap sa kaniya. Pagpapatawad ang nagsisilbing tulay upang makabangon mula sa mga karanasang halos sumira
sa pananampalataya at pag-asa ng isang tao. Banal na pagmamahal ng Diyos ang nagbibigay lakas upang maghilom ang sugatang damdamin kahit gaano pa kasakit ang pinagdaanan. Napakahalagang matutunan ng bawat isa na palayain ang kanilang puso mula sa matinding galit at hinanakit. Habang lumalalim ang kakayahan ng tao na magpatawad, mas nagiging payapa rin ang kaniyang pamumuhay araw-araw. Mahihirap na alaalaman ang bumalik sa isipan ay hindi na ganoon kabigat dahil natutunan ng ipaubaya sa Diyos ang lahat. Bawat pusong marunong magpalaya ng sama ng loob ay mas madaling makatanggap ng tunay na ligaya at kapanatagan. Ikalimang paraan, ugaliing magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. Maraming tao ang madaling panghinaan ng loob dahil napupuno ng negatibong bagay ang kanilang isipan araw-araw. Mabigat harapin ang iba-ibang pagsubok kapag walang espiritual na gabay na nagbibigay lakas sa puso at kaluluwa. Banal na aral mula sa Biblia ang nagsisilbing ilaw para sa mga naliligaw ng direksyon dahil sa hirap ng buhay. Habang mas lumalalim ang pagkaunawa sa salita ng Diyos, mas nagiging malinaw ang layunin ng bawat paglalakbay ng tao. Napakasarap sa damdamin na makarinig ng mga pangakong nagbibigay pag-asa kahit puno ng kaguluhan ng mundo. Tuwing maagang naglalaan ng panahon ang isang nilalang upang magbasa ng banal na kasulatan, unti-unting gumagaan ang kaniyang pakiramdam. Karunungan mula sa Panginoon ang nagbibigay lakas upang manatiling mabuti, kahit maraming tukso at pagsubok ang nakapaligid. Madalas isang simpleng talata lamang ang kayang magpabago ng pananaw ng tao sa kaniyang sitwasyon. Mapayapang kalooban ang natatanggap ng pusong pinupuno ng makadiyos na katuruan kaysa makamundong impluensya. Napakalaking tulong ng Biblia sa pagpapatatag ng pananampalataya, lalo na sa panahon ng matinding panghihina. Psalm 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Napakaganda ng mensahe ng banal na talatang iyon dahil ipinapakita roon na salita ng Diyos ang nagsisilbing gabay sa bawat hakbang ng tao. Kapag puno ng dilim at kalituhan ang paligid, karunungan mula sa Panginoon ang nagdadala ng liwanag sa isip at damdamin. Habang patuloy na pinagninilayan ng puso ang mga aral ng Biblia, mas lumalalim ang pagtitiwala sa plano ng Diyos. Dakilang biyaya ang magkaroon ng banal na gabay na hindi kailanman nanlilinlang o nagdadala sa maling direksyon. Hindi kailangang maging eksperto upang maunawaan ang pagmamahal ng Diyos na makikita sa banal na kasulatan. Sapat nang magkaroon ng bukas na damdamin at pusong handang tumanggap ng katotohanan mula sa Panginoon. Maraming sugatang kaluluwa ang muling nabibigyan ng lakas dahil sa mga salita ng Diyos na nagbibigay pag-asa at kapanatagan. Unti-unting nawawala ang matinding pagdududa kapag mas nakikilala ng tao ang kabutihan at katapatan ng Panginoon. Napakahalagang gawing bahagi ng pang-araw, araw na buhay ang pagbabasa ng Biblia upang manatiling matatag ang pananampalataya. Habang tumatagal na malapit ang puso sa salita ng Diyos, mas nagiging maingat ang tao sa kaniyang pag-iisip at mga ginagawa. Mabubuting aral mula sa Biblia ang tumutulong upang makaiwas sa desisyong maaring magdala ng kapahamakan at pagsisisi. Ika-6 na paraan, humanap ng mabubuting taong maglalapit sa iyo sa Diyos. Napakahirap manatiling matatag sa pananampalataya kapag napapalibutan ng mga taong nagtutulak palayo sa kabutihan. Madalas naaapektuhan ang pag-uugali at pananaw ng isang tao dahil sa impluensya ng kaniyang mga nakakasama araw-araw. Maruruming gawain at masasamang bisyo ang madaling sumisira sa katahimikan ng buhay kapag maling samahan ang pinipili ng isang nilalang. Mapanatag na damdamin ang mas madaling maranasan kapag mabubuting tao ang nagbibigay payo at suporta sa panahon ng panghihina. Napakalaking biyaya ang magkaroon ng mga kaibigang marunong mag-akay palapit sa Panginoon kaysa magdala sa kapahamakan. Hindi lahat ng taong nakapaligid ay may magandang epekto sa espiritual na buhay ng isang tao. Pangit na impluensya ang unti-unting sumisira sa mabuting asal hanggang mawala ang takot sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Habang tumatagal na kasama ang mga taong makadiyos at may mabuting hangarin, mas nagiging payapa ang kalooban. Makadiyos na samahan ang nagbibigay inspirasyon upang magpatuloy sa tamang landas kahit maraming tukso ang nararanasan. Napakasarap sa pakiramdam
na may mga taong handang manalangin para sa iyong kapakanan at espiritual na kalagayan. Proverbs 13 verse 20. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Napakalinaw ng mensaheng dala ng banal na talata dahil ipinapakita roon na malaking bagay ang epekto ng samahan sa buhay ng tao. Kapag mabubuting tao ang palaging kasama, mas lumalalim ang karunungan at mas tumitibay ang pananampalataya sa Panginoon. Habang inilalayo ng isang nilalang ang kaniyang sarili sa masasamang impluensya, mas nagiging maayos ang kaniyang pamumuhay. Dakilang proteksyon ang dulot ng pakikisama sa mga taong may takot sa Diyos at may pusong marunong gumawa ng tama. Tuwing nakakaramdam ng matinding panghihina ang isang tao, malaking tulong ang pagkakaroon ng mga kaibigang nagbibigay lakas ng loob. Mabubuting payo mula sa makadiyos na kasama ang madalas na nagsisilbing gabay sa panahon ng kalituhan at pagdududa. Mapagmahal na samahan ang nagpaparamdam na hindi ka nag-iisa sa pagharap sa mabibigat na pagsubok ng buhay. Unti-unting gumagaan ang damdamin kapag napapalibutan ng mga taong nagtutulungan upang manatiling malapit sa Panginoon. Napakahalagang piliin ng mabuti ang mga taong pinapapasok sa sariling buhay dahil malaki ang epekto nila sa kinabukasan ng isang tao. Habang tumatagal na nasa mabuting samahan ng isang nilalang, mas nagiging maingat siya sa kaniyang pananalita at mga desisyon. Ikapitong paraan, matutong makontento at pahalagahan ang simpleng buhay. Napakaraming tao ang nawawalan ng kapayapaan dahil palagi nilang hinahabol ang mga bagay na hindi naman tunay na kailangan. Madalas nasusukat ng mundo ang tagumpay batay sa dami ng pera, ari-arian at marangyang pamumuhay. Mapanlinlang na pagnanasa sa material na bagay ang unti-unting sumisira sa kakayahan ng pusong maging kontento sa biyayang mayroon siya. Habang patuloy na naghahangad ng sobra ang isang nilalang, mas lalong nawawala ang kasiyahang matagal na niyang hinahanap. Napakasarap mamuhay ng payapa habang marunong magpasalamat sa simpleng pagpapalang ipinagkakaloob ng Panginoon araw-araw. Hindi kinakailangang maging mayaman upang maranasan ang tunay na ligaya sa buhay. Masayang pamilya, tahimik na tahanan, at mabuting kalusugan ay mga biyayang hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan sa mundo. Munting sandali kasama ang mga mahal sa buhay, ang kadalasang nagiiwan ng pinakamasayang alaala sa puso ng tao. Mapagkumbabang pamumuhay ang tumutulong upang manatiling malinis ang damdamin laban sa inggit at labis na paghahangad. Napakalaking ginhawa sa kalooban ang mabuhay ng walang sobrang paghabol sa mga bagay na pansamantala lamang. Hebrews 13 verse 5. Keep your lives free from the love of money, and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Napakalalim ng kahulugan ng banal na talatang iyon, dahil ipinapakita roon na presensya ng Diyos ang pinakamahalagang kayamanan na maaaring matanggap ng tao. Kahit kaunti lamang ang pag-aari ng isang nilalang, mananatiling mayaman ang kaniyang puso kapag kasama niya ang Panginoon sa kaniyang buhay. Habang natututong makontento ang damdamin, unti-unting nawawala ang matinding pagnanasa sa makamundong bagay. Dakilang kapayapaan ang natatagpuan ng pusong marunong magtiwala na sapat ang biyayang ipinagkakaloob ng Diyos. Tuwing pinipili ng isang tao ang payak na pamumuhay, mas nagiging malinaw sa kaniya ang tunay na halaga ng buhay. Mababaw na kasiyahan mula sa material na bagay ay mabilis nawawala. Ngunit kapayapaang nagmumula sa Diyos ay nananatili habang buhay. Mapayapang pag-iisip ang bunga ng pusong hindi alipin ng inggit at walang tigil na paghahangad sa tagumpay ng ibang tao. Unti-unting gumagaan ang pakiramdam kapag natututong pahalagahan ang maliliit, ngunit mahahalagang biyayang natatanggap araw-araw. Napakahalagang maunawaan na hindi nasusukat ng kayamanan ng tunay na halaga ng isang tao sa mata ng Panginoon. Habang lumalalim ang kakayahan ng pusong makontento, mas nagiging masaya ang pagharap sa bawat araw ng buhay. Mahihirap na sitwasyon man ang dumating, ay nananatiling matatag ang pananampalataya dahil marunong pa ring kumilala sa kabutihan ng Diyos. Buhay na malapit sa Diyos ang tunay na daan tungo sa kapayapaang hindi kayang nakawin ng anumang problema sa mundo. Maraming tao ang patuloy na naghahanap ng ligaya sa kayamanan, kasikatan, at makamundong tagumpay, ngunit nananatiling walang laman ang kanilang damdamin pagdating ng gabi.
Panginoon lamang ang kayang pumuno sa pusong pagod na sa sakit, takot at walang katapusang pag-aalala. Habang mas lumalalim ang pananampalataya ng isang tao, mas nagiging matatag rin siya sa pagharap sa mga unos at mabibigat na pagsubok ng buhay. Napakasarap mabuhay na may kapanatagan dahil alam mong may Diyos na gumagabay sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. John 14 verse 27, Peace I leave with you. My peace I give you, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Napakagandang pangako mula sa Panginoon ang dala ng banal na talatang iyon dahil malinaw na ipinapakita na may kapayapaang nanggagaling lamang sa Diyos. Kahit gaano kagulo ang paligid at gaano kabigat ang pinagdaraanan ng isang tao, may kapangyarihan ng Panginoon na patahimikin ang pusong puno ng pangamba. Habang patuloy na kumakapit ang kaluluwa sa mga salita ng Diyos, unti-unting nawawala ang takot at kalungkutan na matagal nang nagpapahirap sa damdamin. Dakilang biyaya ang mamuhay nang may pusong nananalig sa pag-ibig at awa ng Panginoon araw-araw. Bawat paggising sa umaga ay panibagong pagkakataon upang mas mapalapit sa Diyos at baguhin ang sariling buhay. Mabibigat na karanasan man ang pinagdaanan noon ay hindi hadlang upang maranasan ang panibagong pag-asa at tunay na ligaya mula sa langit. Mapagmahal na presensya ng Panginoon ang patuloy na nagbibigay lakas sa mga pusong halos mawalan na ng direksyon dahil sa hirap ng buhay. Unti-unting nagiging maliwanag ang paglalakbay ng isang tao kapag pinipili niyang ilapit sa Diyos ang bawat takot, sakit at pangarap. Napakagandang pakiramdam na mabuhay nang may pananampalatayang hindi madaling matinag ng anumang pagsubok sa mundo. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay ng bawat isa, mahalagang manatiling nakakapit sa pagmamahal at pangako ng Diyos. Mahihinang sandali man ang dumating ay may Panginoong handang umakay at magbigay lakas sa pusong pagod at sugatan. Bawat panalangin na nagmumula sa tapat na damdamin ay dinirinig ng langit sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Napakalaking ginhawa sa kalooban ang malaman na hindi kailanman pinababayaan ng Diyos ang sinumang buong pusong nagtitiwala sa Kanya. Tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan sa makamundong bagay, kundi sa banal na presensya ng Panginoong walang sawang nagmamahal sa bawat tao.